Yung mga bro, mga defense enthusiasts. Ngayon, tatalakay tayo sa ilang nakakabukas isip na mga update tungkol sa AFP Modernization Program at kung saan napunta ang pera. As of March 26, 2024, nakita natin na isang malaking bahagi ng inilaan na 40 billion pesos para sa programang ito ngayong taon ay naitala na, at higit sa kalahati nito ay inilabas na upang pondohan ang mga Multi-Year Obligation Authority, MYOA, payments para sa iba't ibang proyekto. Dumaan tayo sa mga detalye, usap tayo ng bilyon dito, mga bro. Mula sa mga milestone payment para sa Riverine Equipment Project ng Philippine Army hanggang sa Offshore Patrol Vessel Project ng Philippine Navy, ang pondo ay unti-unting inilalabas. At kamakailan lang, isang malaking halaga na 5.017 billion pesos ang inilabas para sa Additional Air Transport Capability Project ng Philippine Air Force, dagdag na lakas sa ating armas. Pero teka lang, may karugtong pa ito. Tayo ay nagbabantay para sa isa pang MYOA milestone payment, ngayon para sa Corvette project ng Philippine Navy, na inaasahang aabot sa mahigit sa 4 billion pesos. Sa mga numerong ito, malinaw na ang AFP Modernization Program ay kumikilos ng seryoso. Gayunpaman, may baligtad na kwento habang ang mga pondo ay dumadaloy, may hamon na lumilitaw sa horizonteng hinaharap. Sa nalalabing mga 10 billion pesos to 12 billion pesos, maaaring mapunta ang DND sa isang problema sa budget pagdating sa Multirole Fighter Acquisition Project. At sa posibilidad na pumili ng mga mas mamahaling opsyon tulad ng JAS-39E, F-Gripen o F-16 Block 70 Viper, maaaring kailanganin ang budget na lumampas sa kasalukuyang limitasyon. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil kung may tiyaga, may paraan. May mga bulong sa hangin na nagsasabing ang mga pautang mula sa SOB at sa US government ay maaaring magligtas, ginagawang mas abot kaya ang mga pinakamahusay na mga fighter para sa DND.